Kapag traffic, madalas sakyan ay yung mga motor taxi rider. Kung gayon, bayag ba kayo sa plano ng LTFRB na limitahan ang mga motor taxi? Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, bakit kailangan limitahan ang mga motor taxi? Alam mo, Julius, daan-daang motorcycle taxi riders nga ang nagprotesta sa harap ng opisina ng LTFRB kanina sa Quezon City. At ito nga ay para ipanawagan sa ahensya na huwag nang ituloy yung balak nito na limitahan ang bilang ng bumabiyaheng motorcycle taxi sa lansangan. Sa kasagsagan ng maulang Martes, daan-daang motorcycle taxi rider ang nagpunta sa tapat ng opisina ng LTFRB sa Quezon City. Yan ay para iprotesta ang kanilang pagtutol sa balak ng ehensya na limitahan ang bilang ng mga rider sa bawat platform provider. Ayon sa grupong Nexus Riders Alliance, kung ipapatupad yan ng LTFRB, maraming mawawala ng trabaho. Meron ho dyan mga nanay, tatay na nagbabiyahe, mga breadwinner. So anong gagawin natin pag hindi sila pumasok sa CAP? Pag-aralan ho muna natin. Araw-araw kaming lumalaban sa kalye, araw-araw kaming lumalaban ng patas. Hirit pa nila, itaas ang pasahe sa mga motorcycle taxi na hindi pa nabago simula noong 2019. Hiling din nila, payagan ng multi-homing o multi-apping kung saan ang isang rider ay maaaring maging parte ng mahigit sa isang platform para masigurong lagi itong may pasahero. Kung ikukulong natin ang rider sa loob lamang ng isang platform, ano ho ito? Empleyado na ho ba ito? Inubligan na rin ng LTFRB ang mga motorcycle ride-hailing platform na muling mag-register sa ahensya simula bukas. Sa ngayon, mayroong 7 motorcycle taxi platform provider na pinahihintulutang makapag-operate. Sa Metro Manila, 45,000 lamang ang pinapayagang makabiyahe at hinati ito sa 3 platform. Wala pang tugon ng LTFRB sa mga hinihirit na mga motorcycle taxi rider. Nauna nang sinabi ng ahensya na gusto nilang limitahan ang dami ng mga motorcycle taxi para maging mas sistematiko ang ating pampublikong transportasyon. Bukod nga doon sa pagpaparehistro ng mga motorcycle taxi platform providers bukas, ay sisimula na rin ng LTFRB bukas yung individual na registration ng bawat motorcycle taxi rider para mabigyan sila ng provisional authority o yung pansamantalang permit para sila legal na makabiyahe bilang mga motorcycle taxi riders. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.